salita ng ating Panginoon tungkol sa mas nakakatakot ito kaysa COVID-19. Alaman natin sa mundo nito ay nakaharap tayo sa pagsubok na ito na pandemic na ito ng COVID-19. Dahil ito ang nangyayari sa mundo nito dahil sa COVID. Ang daming natatakot, ang daming napapalisa. Nangyayari ito sa ating mundo, hindi na ito normal. Nakasaad ito sa banal na salita ng ating Panginoon. Ito ay palatandaan ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Ito ay palatandaan ng ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus na sinabi sa Biblia na makakasunod na nangyayari. Magkakasunod dito na hindi lang ito pandemic ang mangyayari. Marami pang kasunod nito mga kapatid. Basahin natin sa Matthew 24:7. Sapagkat magsitindig ang banal laban sa bansa, ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Maliwanag na sinabi niya dito mga kapatid na mayroong mangyayari na away-away ng mga ibang bansa at magkakagutom, magkakaroon ng lindol sa lahat ng dako ng mundo. Naranasan naman natin sa Masbate na lindol na naman. Tapos sa Lebanon, sa Beirut, sumabog. Sa Lebanon, mayroon din nangyayaring awayan, war. Kaya ito po yung mga palatandaan na sinabi sa ating Panginoong Kristo. Basahin natin sa Lucas 21:11. At magkaroon ng malalakas na lindol at sa iba't ibang dako, at magkakaroon at magkakasalo at magkakaroon ng mga bagay na kilapot at ng mga takilang tanda mula sa langit. Ito ang tandaan natin ito mga kapatid. Ito mga nakasulat sa Bible. Basahin pa natin sa Amos 8:8. Magkakaroon ng lindol sa lupa at mga nanangis ang bawat isa. Mayayanig ang buong bayan, tataas, bababa ito at tulad ng ilog Nilo. Yan yung mga palatandaan po na sinasabi sa ating banal na salita ng ating Panginoon. At tingnan pa natin sa Kawikaan chapter 14 verse 14. Kawikaan chapter 14 verse 11. Ang bahay ng masama ay sadyang mawawasak, ngunit ang tulda ng matuwid ay hindi babagsak. Nakita niyo dito, kung tayo ay magkasitindig sa ating pananampalataya sa ating Panginoon, tayo mga banal, hindi kayang gibain ng mga gibain. Kaya ang tinutukoy naman mawawasak dito ay yung mga masasamang tao na hindi tumanggap sa ating Panginoong Kristo. Basahin pa natin sa Lucas 21 chapter 25. Magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan, at sa mga bituin sa lupa. Ang mga bansa ay magsisindak at malilito dahil sa ugod ng mga daluyong ng dagat. Ito ay magkakaroon ng balisa at talaga ng mga tao sa araw na bago dumating ang ating Panginoon, na magkakaroon ng palatandaan sa araw at sa bituin, sa buwan, sa lupa at daluyong dagat. Basahin pa natin sa Lucas 21:26. Ang mga tao'y
hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga kapahamakan darating sa sanlibutan, sapagkat may yayanig ang mga kapangyarihan sa langit. Di ba nakakatakot ito mga kapatid? Pag itong nangyari, paano kung hindi ka naniniwala sa Diyos at hindi mo alam itong pananaw na palatandaan na pinagkaloob niya sa salita niya, na binigay niya dito para palatandaan natin na darating na siya. Mga kapatid, panahon na natin ngayon na kilalanin ng ating Panginoon at ang salita ng Diyos. Basahin pa natin sa Lucas 21:27. Sa panahon iyon, makikita nila ang anak ng taong dumarating na nasa alapaap at may kapangyarihan at dakilang karangalan. Dito, makikita natin ang Panginoon na nasa alapaap. Sasalubungin niya tayo sa alapaap para kunin niya ang kanyang mga anak na naligtas at naniniwala sa Kanya. Lucas 21:28, patuloy natin basahin. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga ito, mag-alak kayo sapagkat malapit na ang inyong katubusan. Nangyayari, nagaganap pa ang nakasulat sa Matthew 24 verse 7 at Lucas 21:11. Dito natin malalaman mga kapatid na kung ang palatandaan na sinabi ng ating Panginoon, ito po ay napakaganda. Pagdating ng ating Panginoon, maswerte tayo na nananampalataya sa ating Panginoon at naniniwala sa Kanya, at tayo kukunin at Kanyang ililigtas at dadahin sa Kanyang kaharian para magpurit sumamba sa Kanya. Mga kapatid, unti-unti nang nagaganap ang mga kasulatan sa Biblia at marami pang darating na darating na mapahamakan ng mas nakakatakot. Mas nakakatakot ito na mararanasan pa natin sa mundo. Ngayon mga kapatid, malapit na bumalik ang ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, bago pa maging huli ang lahat, pagsisihan na natin ang ating mga nagawang kasalanan, talikuran na natin sa atin, at ituwid natin ang ating mga ginagawa, ang lahat ng ating mga kasalanan. Mabubuhay tayo sa liwanag. Kailangan natin mabuhay sa liwanag. Iwan na natin ang marurumi nating pamumuhay at tanggapin natin si Jesucristo bilang ang ating Panginoon na tagapagligtas, dahil Siya lang ang may kapangyarihan magpatawad ng lahat ng kasalanan natin. Siya lang ang makakapagligtas sa atin sa lahat ng kaparusahan sa impyerno. Mga kapatid, gising na po bago tayo maging huli ang lahat. Kailan ka pa maglilingkod sa ating Panginoong Hesus? Pag huli na ang lahat, masakit ka man ito mga kapatid. Pag masakit ka na, naghihingalo ka na, pag may sakit ka na, saka ka lang ba lalapit sa Kanya? Hindi mga kapatid. Kahit wala kang karamdaman, mga kapatid, tumakbo ka ang oras na ito. Habang may oras pa, panahon na ito mga lumapit sa ating Panginoon. Pagsisihan na natin ang lahat ng ating mga kasalanan. Talikdan na natin mga kapatid ating pagkakasala. Kapatid, tulungan ninyo ang mga sarili ninyo, ang mga kapatid ninyo, ang mga kaibigan nyo, ang inyong mga anak. Tulungan nyo
silang ilapit sa ating Panginoong Hesus habang hindi pa huli ang lahat, habang may pagkakataon pa. Gustuhin ninyo na makita ang mga mahal nyo sa buhay na maghirap sa walang katapusan na apoy. Gusto niyo ba yun, mga kapatid? Na makita ang mahal nyo sa buhay na sila ay tinutupo sa dagatang apoy. Huwag niyong isipin na magiging buhay dito sa lupa dahil lang pansamantala lang tayo dito. Mga kapatid, dahil yun ay pangwalang bahala sa atin. Huwag nyo nang isipin ang nangyayari sa ating mundo at sa ating pamumuhay, kundi ang isipin natin ang ating Panginoon na siyang magligtas sa atin at bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Hayaan nyo bang sila ay masasaktan at mapapaso sa dagat-dagatang apoy? Hayaan nyo ba silang na maghihirap pag napunta sila sa impyerno? Gugustuhin nyo ba ito, mga kapatid? Tignan natin. Dahil sa impyerno ay walang hanggang din na paghihirap. Mapapaso lang ang mga tayo at masasugatan ng kahit kaunti, nasasaktan na tayo. Paano pa kaya kung sunugin tayo sa apoy na walang hanggan? Ang gusto ni Jesus na tayo ay magsisisi kapag siya man ay ating mga pagsisihan ang libo-libo na pagsisihan natin ng mga kahit libo-libo natin mga kasalanan. Pag ito yung tinangat natin sa ating Panginoong Hesus, mawawala ito, mabubura, dahil patuloy tayong sambahin ng ating Panginoon at manalig tayo sa Kanya at tapat tayo at sa taos puso nating pagtanggap sa Kanya at taos puso tayong na alasin ng ating mga nagawang kasalanan. Alisin na natin at magsisi na tayo, mga kapatid, dahil pag tayo bumalik sa ating Panginoon, libo-libo anghel ang nagsasaya sa langit. Mga kapatid, alam niyo ba ang dalawa lang ang pwedeng patutunguhan natin? Dalawa lang ang ating patutunguhan ng ating kaluluwa. Pag tayo ay pumanaw na sa mundong ito, saan ba tayo pupunta? Langit o impyerno? Alam mo ba ang patutunguhan ng kaluluwa ng taong gumagawa ng masama na ayaw tanggapin ng ating Panginoong Hesus bilang Diyos niya at tagapagligtas? Ito ay itatapon ka ang kaluluwa mo na masama sa walang hanggang kaparusahan na sa impyerno ka itatapon. Kung patuloy ang isang tao sa paggawa ng kasalanan, pag namatay ito ay sa impyerno na papupunta. Ang kanyang kaluluwa doon ay iiyak sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin, magingit-ngit ng kanilang mga ngipin sa oras na mapunta ang kaluluwa ng tao sa masamang lugar na iyon ay hindi na kailanman makakaalis sa lugar na iyon. Doon pahihirapan ang kaluluwa ng mga tao ayaw tanggapin ng ating magandang balita tungkol sa ating Panginoong Hesus na maraming tao ngayon na takot mawaan ng virus na kumakalat ngayon sa buong mundo.
Bakit hindi kayo takot sa salita ng Panginoon? Hindi kayo takot sa Panginoon? Natatakot kayo sa virus? Ito ay pangsamantala lang. At malalampasan naman natin ito. Pero once na hindi mo tinanggap ang ating Panginoon, baka ikaw ay dadalhin sa impyerno. Maghihirap ka doon. Ang kaluluwa mo. Sayang mga kapatid, kung hindi mo tinanggap ang ating Panginoon, ay binigyan ka na ng panahon. Binigyan ka na ng maraming panahon na bago mo tanggapin si Jesucristo at pagsisihan mo ang mga ginawa mo. Pero hindi takot pagpunta ng kaluluwa. Sa impyerno ay hindi takot sa Diyos na siyang may kakayahan ng parusahan ang ating kaluluwa sa impyerno. Kasi pag tinitignan natin mga kapatid, ang Panginoon ay judge din. Hinuhusgahan din tayo. Pag once na hindi natin tinanggap ang ating Panginoon, hindi lang tagapagligtas, nanguhusga pa. Dahil pag once na di mo tinanggap ang ating Panginoon, ay dadalhin ka sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy. Pag ikaw ay takot sa virus, bakit hindi ka matatakot sa Panginoon? I-judgment din yun, nanguhusga din. Kung hindi ka takot na gumawa ng masama, bakit hindi ka matatakot sa salita ng ating Panginoon? Ang akala ba natin ang bawat kasalanan na ginagawa nila sa mundong ito ay walang kapalit na kaparusahan? Kamag-anak, mga kapatid, alam niyo ba, bawat kasalanan na ginagawa natin sa mundong ito ay may katumpas na kaparusahan sa bawat ginagawa natin. Kasalanan na naka-record sa ating naka-record dito. Ang kasalanan natin ay naka-record. Kahit ito at ibibigay sulit natin ito sa Diyos sa araw ng paghuhukom. Ito ay alam natin pagdating sa judgment, sa white thrones, na nandun na tayo sa lahat, ay i-judge na tayo. Ito ay makikita natin doon sa lahat ng ating nagawang kasalanan. Kung ikaw ba ay karapat-dapat na pumunta sa langit o kaya pumunta sa impyerno. Bawat kasalanan na gagawa natin, pababayaran natin ito sa impyerno. Mga kapatid at kamag-anak, hindi ba kayo natatakot sa Diyos? Hindi niyo ba naisip ang kaligtasan ng inyong kaluluwa? Mga mag-anak, mga kapatid, kababayan, alam niyo ba na pansamantala lang ang ating buhay sa mundong ito? Habang may pagkakataon pa, pagsisihan na natin at talikdan ang ating mga kasalanan at tanggapin natin si Jesus Kristo na bilang ang ating Panginoong Diyos at tagapagligtas natin sa ating buhay. Tanggapin natin at tagapagligtas sa ating buhay ang Panginoong Jesus, na siya lang ang daan na patungo sa langit, at siya lang daan para mawalang bahala ang ating kaparusahan.
Kapatid, huwag tayong mag-ipon ng maraming kayamanan sa mundong ito, dahil hindi rin natin yan madadala sa oras na tayo ay pumanaw na. Sa halip, mag-ipon tayo ng maraming kayamanan doon sa langit. Kapatid, ang Panginoong Hesus lang ang makakapagligtas sa atin sa walang hanggang kaparusahan. Siya lang may kapangyarihan magpatawad ng lahat ng kasalanan natin. Kapatid, minamahal ko, ang Panginoong Hesus, namatay siya para sa iyo at para tubusin tayong lahat sa ating mga kasalanan. Sa halip na tayo ay hagupitin, ipako sa krus at patayin ang anak ng Diyos na si Jesucristo na matuwid, at siya lang tumanas ng hirap. Tiniis niya ang sakit at kirot habang siya ay pinapako sa krus para bayaran ang kasalanan natin. Ang kapatid, inalay niya ang kanyang buhay, ang ating Panginoong Hesus, para lang sa atin upang tayo ay maligtas sa kaparusahan sa impyerno. Mga babayan, mga kapatid, mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoong Hesus. Huwag natin siyang sayangin ito sa atin. Huwag natin sayangin ang sakripisyo ng kanyang ginawa sa pagpako niya sa krus at pagtubos niya sa atin. Tayo ay ating mga kapatid, at tayo sa ating mga kasalanan. Tignan natin, pag ginawa natin ang ginawa ng ating Panginoong Hesus, tingnan natin yung nangyari sa kanya sa krus. Kung ikaw ba ay ipapako at maghirap, kakayanin mo ba? Hindi natin kakayanin yun, dahil Diyos siya. Kaya nakasaad na yan sa Biblia, nakalaan na yan na siya. Kaya nga pumunta dito para itubos niya tayo, para iligtas niya tayo sa ating ginagawang mga kasalanan. Dahil nakita nila na pasamang-pasama na ang mga tao. Mga kapatid, oras naman natin natanggapin ng ating Panginoon. Magsisisi ka na, mga kapatid. Mga kapatid, gising na. Ito ang tamang oras para pagsisihan na natin ang talikdan na natin lahat ng ating mga kasalanan. Tanggapin na natin ang ating Panginoong Hesus na siyang tagapagligtas. Sabi ng Panginoong Diyos sa Ezekiel 18, chapter 18, verse 21 to 23, ngunit kung ang taong masama ay magsisisi sa lahat ng kasalanan niya, ay sumunod sa aking tungtunin at gumawa ng matuwid at tama, hindi siya mamamatay kundi patuloy na mabubuhay. Hindi na siya mananagot sa lahat ng nagawa niyang kasalanan. Hindi na siya mananakot daw, mga kapatid, maliwanag na sinabi sa Biblia. At dahil sa ginawa niyang matuwid, patuloy siyang mabubuhay. Napakagandang verse din ito, mga kapatid. Ako, ang Panginoong Diyos, ay hindi natutuwa kapag namatay ang masama. Masama ako kapag nagsisisi siya at nagbagong buhay. Patuloy siyang mabubuhay.
Ako'y nasasaktan pag may napupunta sa impyerno na yung mga gumagawa ng masama. Dahil hindi nila alam kung saan sila pupunta. Ang kanilang kaluluwa. Sila ba ay sasagana sa impyerno? Alam mo naman natin sa impyerno dusa lang ang kaparusahan natin doon. Dusa lang ang gagawin natin doon. Maiinit, maghihirap, iiyak ka, tatangis talaga ikaw doon. Kapatid, basahin pa natin sa Ezekiel 18:27-28. Pero kung ang taong masama ay tumigil sa paggawa ng masama at gumawa ng matuwid at tama, maliligtas siya ang buhay niya. Dahil inamin niya ang kasalanan niya, pinagsisihan nito, hindi siya mamamatay na patuloy na mabubuhay at patuloy siyang mabubuhay. Maliwanag nito mga kapatid, mga kababayan ko. Maliwanag na sinasabi sa Ezekiel sa salita ng Panginoon. Pag tinalikuran mo ang iyong kasalanan, hindi ka na mamamatay. Ito ay tatanggapin mo ang buhay na walang hanggan sa langit. Ito yung mga pangako ng ating Panginoon. Basahin pa natin sa Ezekiel 18:32. Hindi ako natutuwa kapag may namamatay, kaya magsisisi kayo para kayo'y mabuhay. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. O ang Panginoon mismo ang nagsabi din na hindi natutuwa sa atin kung may namamatay, kung hindi ito nagsisisi sa kanyang kasalanan. Kapatid, mga kababayan, panahon na ito, kung ibigin mong tanggapin at tanggapin mo ang ating Panginoong Hesus na siya lang tagapagligtas mo bilang iyong tagapagligtas. Manalangin ka ng taos puso kahit saan man lugar o ganito. Mga kapatid, nakikiusap sa iyo ang Panginoon. Lumapit ka, manalangin ka sa Kanya. Ang Panginoong Hesus, ito po ang tamang panalangin, mga kapatid. Sundin niyo ako. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, ako'y makasalanan. Wala akong magagawa upang iligtas ko ang aking kaluluwa mula sa kaparusahan ng impyerno. Nagsisisi ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan sa iyo at sa aking kapwa. Patawarin mo ako. Nanampalataya ako na ikaw, si Jesucristo, laman ang daan ng kaligtasan. Maawa ka sa akin at iligtas mo ang aking kaluluwa. Panginoong Hesus, tinatanggap kita sa aking puso na tanging tagapagligtas na aking kaluluwa. Maraming salamat po, Panginoon Jesucristo, sa iyong pagliligtas sa akin. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Ngayon, tinanggap mo na ang ating Panginoong Hesus bilang iyong tagapagligtas. Talikuran mo na ang lahat ng masasamang gawain tulad ng pagpatay, pagsamba sa mga Diyos-Diyusang, kahoy, bato, pilak, magsinungaling, paninirang puri, panluluko sa kapwa, pagnanakaw, pagmamataas, pagtatamot sa kapwa, pangalutya, pagkikiapid, paglalasing, at pagsusugal, pagmumura, panlalait, pagkainggit, paggamit ng pinagbabawal na gamot, at sa lahat ng masamang gawain. At basahin mo ang Biblia upang masunod ang kalooban ng Diyos. Basahin mo ito araw at gabi upang mapuspos ka ng banal na Espiritu. Sinasabi ko pa sa iyo mga kapatid, mga kabayan ko, maksaliksikin niyo ang salita ng Panginoong Diyos at basahin niyo ito, unawain niyo ito.
Bago kayo magbasa ng salita ng Panginoon, mag-pray muna kayo, manalangin kayo mga kapatid. Ito po ang paraan para maunawaan natin ang salita niya. Sinasabi ang Panginoong Hesus, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Kasi ito, hindi lahat kasi mga tao o na tumatawag sa kanyang Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Kung hindi mo naman tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo, kung hindi ka maliligtas kahit pa yung ka ng Panginoon, o hindi mo naman minamahal ng Diyos na kanyang Ama, alam hindi ka rin maliligtas. Kung hindi mo rin naman kahit tawag ka ng tawag ng Panginoon, hindi mo naman inaalis yung mga gawain mo masasama, hindi ka rin makakapasok sa langit. Ito ang pinakamahalagang gawin natin. Isang tao ang gustong magkaroon ng buhay na walang hanggan upang magkaiwas sa kaparusahan sa impyerno. Ito ang dapat natin gawin para makaiwas tayo sa kaparusahan sa impyerno. Tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo bilang iyong Panginoong tagapagligtas. Pagsisihan ang talikuran natin ang mga kasalanan natin. Magbabautismo tayo sa pangalan ni Jesucristo. Sundin ang dalawang mahalagang utos ng ating Panginoon. Sundin natin ito. Ang dalawang utos ng ating Panginoon na sinabi niya, mahalin mo ang Diyos ng taos puso. Mahalin mo ang Panginoon na siyang buong puso at kaluluwa mo at inyong lakas. Pangalawa, mahalin mo yung kaaway. Mahalin mo bilang gaya ng iyong sarili. Dahil pag nasunod mo ito, tayo ay nakasigurado tayo sa ating buhay at ating kaluluwa. Basahin natin sa mga gawa. Mga gawa chapter 2 verse 13. Sumagot si Pedro sa kanila, magsisisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan ang magbabautismo sa pangalan ni Jesucristo at mapatawad ng inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos sa walang iba kundi ang banal na Espiritu at buhay na walang hanggan. Pag nabautismo na kayo mga kapatid, talikuran nyo na ang inyong mga kasalanan. Sumpan nyo na yung mga kasalanan nyo. Alisin nyo na yan. Huwag nyo nang sundin. Marcos 12 chapter 12 verse 31. Ang pinakamahalagang utos, ibigin mo ang Panginoon ng Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kapatid, mga kababayan ko, mga minamahal ko, ang dalawang utos na ito ay nakasalalay sa ating 10 utos ng Diyos. Pag sinunod mo ito, hindi mo na malalabag ang kanyang mga utos. Kaya kung yung 10 utos, hindi natin nasusunod yun. Kaya ang ginawa ng ating Panginoong Hesus, ginawa niya na ng 2 utos. Kaya pag nagawa natin ito, hindi na tayo makakalabag sa ating Panginoon. Kapatid, tayo lamang ang pinili ng ating Panginoon. Kapalaran ng buhay ng kamatayan. Pinili natin ito, Panginoon.
buhay o kamatayan, langit o impyerno, si Jesus o ang Diablo. Sana ang mensaheng ito ay maibigin ninyo. Maibigin nyo rin ito. Sana ay maunawaan nyo ang aking mga sinabi na panahon na natin tanggapin ng ating Panginoon. Panahon na tayo magbalik sa Kanya. Kaya dito na lang po ako at maraming salamat po sa inyong panood sa aking video.